Kamusta? Mabuti? For today's video. For today's video ay ating titikman ang mga pagkain na galing sa kasalan ng apo ni Imadora. Nang araw na yan nga ay hindi ko naisipin kung ano ang aming kakainin at basta ko na nga lamang ipapainit. Inilabas ko nga yung kanin na parang chowpan at may halo din niyang giniling na karne. May halo nga ding walnut at raisins kaya naman yung lasa niyan ay medyo matamis. At dito nga ako pinaka-excited sa beef steak na kahit nga nasa rep ay malambot pa din. Hindi nga katulad ng ordinaryong karne na kapag nabukasan na at inilagay sa rep ay matigas na. At eto naman yung pesto pasta na kukunti nga lamang ang sauce at wala pang lasa. Kaya naman para hindi masayang ay ating gawa ng paraan para makain pa. Inugasan ko nga lamang mabuti para maalis yung konting sauce na nakalagay. Tamang-tama nga at meron ako naka-stock din sa bahay na bolognese sauce. Medyo matigas pa nga ang pagkakaluto ng pasta kaya naman lulutuin natin ulit para lumambot at magmukhang bago. At habang hinuhugasan ko nga ang pasta ay nagpainit na din ako ng tubig sa electric kettle. Ayan nga't malinis na ang ating pasta at para nga lamang bagong luto ulit. At ngayon naman ay gagawa tayo ng sauce at madali nga lamang ito dahil nabili ko ito na naka-ready na. At halos ipapainit ko nga lamang at titimplahan ng konti. Ayun nga't ayaw pang mabuksan kaya naman ang ginagawa ko ay ginagamitan ko ng tinidor sa gilid para umawang yung takip. O diba effective at nabuksan agad ang takip. Hindi ko nga inilahat at kalahati lamang ang inilagay ko. Iginisa ko nga lamang yan sa sibuyas at bawang at pagkatapos ay nilagyan ko ng mga pampalasa. Asin, paminta at konting asukal pampabalansin ng lasa. Kahit nga walang karne, parang may halong karne na din dahil may lahok yan na soya beans. Masarap nga yung sauce na yan at natry ko nga yung gamitin nung dumating ang mga apo ni Lola na pinagluto ko sila ng spaghetti. Hindi nga sila kumakain ng karne kaya naman yan na sinubukan ko na gamitin na gawing sauce. At masarap nga ang lasa kaya naman simula noon ay lagi na akong bumibili ng sauce na yan. Ay nga't pagkatapos nating maluto ay tikiman time na. At ayos nga ang lasa at sa halip nga na masayang ang pasta ay naremedyohan pa nga natin. At ang atin naman sunod na ipainit ay ang ating beef steak. Nilagyan ko nga lamang ng konting oil at butter. Saglit ko nga lamang ding ipinainit o diba social naka-steak ang person for today's video. Gumawa din pala ako ng gravy at mashed potato na may halong butter. At napainit nga din ako ng konting kanin na parang chowpan para matikman natin. For the plating na nga ang person at ang lakas makasosyal ng steak. At kung sa restaurant mo nga yung kakainin, paniguradong manghihinayang ka na umorder dahil mahal nga yung ganyang klase ng steak. At buti na nga lamang at may naganap na kasalan at may pasyaron si Imadora. Ang lambot nga ng karne at walang kahirap-hirap na hiwain. At kapag nga may steak ang masarap na ka-partner ay mashed potato. O diba happy tummy ang person for today's video at mukhang yayamanin dahil sa beef steak. At daig ko pa nga ang nakapangasalan dahil hindi lamang isang beef steak kundi 3 ang sinaro ni Imadora. At dahil hindi naman kumakain niya si Lola at si Nili ay solved na ang aking 3 araw na tanghalian. Ang kaso'y pagdating nga sa kanin ay hindi ko type ang lasa. Dahil sa iba't ibang spices na nakalagay at medyo matamis nga din yung kanin. At syempre hindi tayo sanay sa ganyan lasa ng pagkain kaya naman hindi para sa atin yan. Pero sa kanila ay special yan kaya naman paniguradong masarap yan para sa kanila. At dahil hindi kumakain si Nili ng karne ay eto naman ang para sa kanya ang pasta na may red sauce at mashed potato na may gravy. Hindi nga kadamihan ang binigay ko kay Nili dahil kumain na sila ni Lola ng tanghalian. At ayaw din naman pabigyan ni Lola ng madami dahil kakakain nga lamang nila. At sarap na sarap nga si Nili sa kanyang pagkain at happy tummy na naman si Nilush for today's video. Buti na nga lamang at magaling na si Nili at kahit magkasabay kami na kumain at kumakain ako ng karne ay hindi siya nagagalit. Dahil nung mga panahon na active ang kanyang sakit ay ayaw na ayaw niya na makakakita ng karne. At kapag nga nakakakita yan ng karne ay nagsisisigaw yan at namamalahaw sa pag-iyak. At nung bago pa nga lamang ako dito sa kanila ay hindi ko naman alam na ayaw niya makakita ng karne. At nung sinamahan nga ako ng kanyang kapatid na si Talia na mag-grocery ay bumili ako ng karne at hotdog. At nung kinabukasan ang lulutuin ko na ay panay ang hanap ko, abay wala sa rep. At nang tanungin ni Talia si Nili ay tinapon niya daw sa basurahan. Sabi ni Nili ay ayaw niya daw kung kumain ng karne dahil masama daw yun sa kalusugan. Ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw ni Nili na makakakita ng karne nung panahon na may sakit siya ay dahil nagkameron daw siya ng appendicitis. At ang itinuturo niyang dahilan ay yung pagkain ng karne. Ay nga't may na-extra pa na langaw for today's video ay hanggang dito lamang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!